Alam mo ba, may nakakatuwang kwento ako na siguradong magugustuhan mo. Ito ang kwento ni Colonel Harlan Sanders, ang founder ng Kentucky Fried Chicken. Oo, yung lolo na may sikretong recipe na parang magic potion. Naka-white na suit at may balbas na parang kay Santa Claus. Parang Santa nga, pero fried chicken ang regalo? Merry Chickmas. Pero alam mo ba, hindi mo maiisip sa itsura niya na nakaka-inspire ang buhay niya. Medyo masungit nga lang, pero lovable. Puno ng sipag, determinasyon, at syempre, fried chicken. Hindi lang ito kwento ng isang maswerteng recipe. Hindi ito magic. Well, maybe a little. Ito ang kwento ng isang taong bumangon mula sa maraming pagkakamali. Isang kwento ng pangarap na kasing bango, 11 herbs and spices. Nakakagutom lang amuyin. Amoy pa lang, busog ka na? Alamin natin ang kwento ni Colonel Sanders, ang lalaking nagpatunay na hindi pa huli ang lahat. Samahan pa ng masarap na fried chicken. Perfect combo. Sa kabila ng maraming pagsubok at rejections, hindi siya sumuko. Nagsimula siya sa isang maliit na gas station at nagpatuloy kahit na ilang beses siyang nabigo. Parang Energizer Bunny. Naglakbay siya sa iba't ibang lugar, dala ang kanyang recipe at nagtiyaga hanggang sa makilala ang kanyang fried chicken. Isang tunay na inspirasyon at isang tunay na chicken master. Pero hindi siya yung tipong bata na basta-basta sumusuko. Kailangan niyang tumulong para mabuhay ang kaniyang pamilya. Hindi naging madali ang buhay noon. Balikan natin ang nakaraan noong bata pa si Colonel Sanders at Harlan pa lang ang pangalan niya. Lumaki siya sa Indiana at nangangarap ng masaganang buhay. 6 na taong gulang pa lamang siya nang pumanaw ang kaniyang ama. Kaya kinailangan ng kaniyang ina na magtrabaho para sa kanilang pamilya. Kinailangan ni Harlan na tumulong sa mga gawain sa bahay. Ang pag-aaral? Hindi pa ito ang pinakaimportante noon. Masipag siya, maparaan, at bago pa man mag-15 taong gulang, marami na siyang nagawang trabaho. Mula sa pagiging tagalagay ng uling sa tin, magsasaka, hanggang sa bumbero, halos lahat yata ay nasubukan na niya. Ang dami niyang alam na trabaho. Parang resume na puno ng sangkap para sa pritong manok. Talaga namang masipag si Harlan. Parang hindi napapagod, parang Energizer Bunny. Pero ang paghahanap niya sa kanyang tunay na hilig, mas mahirap pa yan kaysa sa sikretong herbs and spices ni Colonel. Parang naglalaro ng tagu-taguan na walang gustong maghanap. Palipat-lipat siya ng trabaho, parang naghahanap ng tamang lugar. At hindi pa uso ang salitang job hopping noon. Nagbenta siya ng insurance, parang salesman na may superpowers. Naging abogado, kahit walang degree, si Colonel to sarili niyang diskarte. At tumulong pa nga sa panganganak. Parang handyman na naka-cape. Oo, tama ang dinig mo. Ang magiging hari ng manok, tumulong muna sa paglabas ng mga sanggol sa mundo. Nakakagulat, di ba? Parang superhero na may baong fried chicken. Napakaraming tao ang natuwa at nagkagusto sa luto niya. Lumipas ang mga taon at matapos ang ilang trabaho. Nasa edad 40 na si Colonel at may sarili na siyang gasolinahan sa Kentucky. At dahil mahilig siyang magluto at magpakain, nagluluto siya sa kusina para sa mga manlalakbay na nagugutom. Talagang gustong-gusto niya na makakain ng mga tao. At alam ninyo ba, ang kaniyang pritong manok, sobrang patok. Kaya naman, nagtayo siya ng kainan, ang Sanders Court and Cafe. Pero biglang may hindi inaasahang nangyari. May bagong highway na itinayo at hindi na dumadaan ang mga tao sa kaniyang kainan. Nawalan tuloy siya ng mga suki. Malaking dagok iyon para sa kanya.
65 years old na siya at may dala siyang isang recipe. Si Colonel naglakbay. Kapag 65 years old ka na, ang iniisip na lang ng karamihan ay ang pag-retire, pagre-relax, at pag-enjoy sa buhay. Pero hindi si Colonel Sanders. May pangarap siya, may sikretong recipe at may lumang kotse. Parang superhero na ang dala ay fried chicken. Ipinasok niya ang kanyang mga spices, pressure cooker, at determinasyon sa gawa niyang manok na fried chicken at naglakbay. Parang road trip at cooking show in one. Ang misyon niya? Ibenta ang recipe ng fried chicken niya sa kahit sinong gustong makinig. Kahit sa mga ayaw ng manok. Nagbiyahe siya sa iba't ibang bayan, kumatok sa mga pinto, natulog sa kotse, at paulit-ulit na na-reject. Parang camping trip na may kasamang sales pitch. Ikaw ba? Kaya mo bang tanggihan ng taong to? Parang tinanggihan mo na rin yung lolo na may dalang fried chicken. Punong-puno siya ng passion at determinasyon. At siguro, konting hot sauce din. Masakit ba kung ma-reject ka ng isang beses? Paano pa kaya kung daan-daang beses? Parang iniwan ka lang ng jowa mo? O mas marami pang hindi ang narinig ni Colonel kaysa sa teenager na nagpapaalam gumimik. O kaya sa batang humihingi ng dagdag na baon. Hindi lahat ng restaurant ay gustong subukan ang luto ng isang lalaking naka-white na suit na nagtitinda ng pritong manok. Pero sabi nga nila, kung hindi ka nito mapapatay, lalo ka lang nitong palalakasin. O baka naman, mas malapit ka na sa susunod na rejection. Hindi pinansin ni Colonel ang mga pagtanggi sa kanya. Parang hindi nakikinig. Alam niyang masarap ang pritong manok niya at hindi siya titigil hanggat walang maniwala sa kanya. O kaya, maubos ang paninda niyang manok. Kumalat ang balita, parang apoy sa talahib, mula sa maliit na karinderya hanggang sa tugatog ng tagumpay. At sa wakas, nagtagumpay siya. Parang palabas sa sine, di ba? Isang restaurant sa Salt Lake City, Utah, ang sumubok sa kanya at sa sikretong recipe niya. Parang secret agent lang. At boom! Nagustuhan ng mga tao. Parang magic. Humaba ang pila. At hindi na magkamayaw ang mga tao sa sarap ng malutong at makatas na pritong manok. At di nagtagal, nagtayo si Colonel ng kanyang imperyo ng mga franchise. Parang superhero na may katulong. Isinilang ang Kentucky Fried Chicken. Parang sanggol at alam nyo na ang kasunod na nangyari. Alam na ito. Mula sa pagtulog sa kotse, naging milyonaryo si Colonel. Pinatunayan niyang sulit ang paghihintay at pakikipaglaban para sa mga magagandang bagay. Parang kwento ng pag-ibig. Lahat naman tayo may pangarap, di ba? Mga pangarap na gusto nating abutin. Baka gusto mong magtayo ng negosyo, magsulat ng libro, o maglakbay sa buong mundo. O baka naman, mayroon kang sikretong recipe ng fried chicken na magugustuhan ng lahat. Ano man yan, panghawakan mo. Mahigit sa 1,000 beses na na-reject si Colonel Sanders bago siya nagtagumpay. Ang kanyang pagpupursigi at determinasyon ay patunay sa kanyang karakter. Sa kabila ng maraming pagsubok, hindi niya sinukuan ang pangarap niyang ibahagi sa mundo ang kanyang recipe ng pritong manok. Mga aral kay Colonel Sanders. Isipin mo, kakatok ka sa bawat pinto. Pero hindi ang lagi mong sagot na natatanggap. Karamihan sa mga tao ay susuko na pagkatapos ng ilang pagtanggi. Pero hindi si Colonel. Naglakbay siya sa buong bansa, natulog sa kanyang kotse, at niluto ang kanyang manok para sa sino mang gustong tumikim. Ang bawat pagtanggi ay isang hakbang palapit sa susunod na pagkakataon. Ang kanyang paglalakbay
ay hindi lamang tungkol sa paghahanap ng tamang business partner. Ito ay tungkol sa pagpapatunay sa kanyang sarili at sa mundo na ang kanyang recipe ay dapat ipaglaban. Sa bawat pintong nagsara, may natutunan siyang bago, pinagbuti ang kanyang recipe, at hinasa ang kanyang presentasyon. Ang kwento ni Colonel Sanders ay isang malakas na paalala na ang tagumpay ay madalas na dumarating pagkatapos ng maraming pagkabigo. Ito ay patunay sa kakayahan ng tao at sa kapangyarihan ng matibay na determinasyon. Kahit ilang beses kang makarinig ng hindi, tandaan na ang bawat pagtanggi ay naglalapit sa iyong iniintay na sagot na, "O." Ibahagi ang iyong mga pangarap sa amin at huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga update.